Hello Capricorn! Welcome to Laika Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Capricorn. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Capricorn? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 6 of Pentacles in reverse, the Sun, at Page of Wands. Ang energy para sa mga Capricorn ay kumbaga nawawalan ka ng balanse. Kakailanganin mo na mag-relax at saka magkaroon ng bagong pananaw. Yung hindi kasi pagmamadali sa sitwasyon ay mas magbibigay sa iyo ng malawak or malakas na energy para sa positibo. Maging matatag at saka lakasan ang loob sa journey na tinatahak mo sa buhay habang nakikipagsapalaran. Sa career, sobrang nag-e-effort ka, seryoso ka, determinado sa trabaho mo o kaya negosyo, pero parang hindi nasusuklian ng tama yung effort mo. Pero hindi ka dapat mag-alala. Katulad ng matalino or madiskarte na tao, aasenso ka. May magandang kapalaran na para sa iyo dahil sa dedikasyon at kasipagan mo. Pero syempre guys, para sa ilan, kahit na nasa iyo na yung swerteng nangyayari sa buhay, kailangan mo pa rin gamitin yung isip mo tsaka abilidad. At kung ang ilan sa inyo gusto mo na magpalit ng trabaho, kailangan paghandaan mo ito. Huwag basta agad-agad magdesisyon. Sa mga nasa relationship, ang advice ng cards ay kailangan merong give and take sa relasyon at bigyan ng panahon ang person. Itong The Hermit ay patungkol sa career, sa business o kaya love life, na ang ilan sa inyo mas gusto mo magkaroon ng time para sa sarili mo. Ang ilan kasi sa inyo maraming gumugulo sa isip mo na kailangan mo nang i-let go. Gusto mong i-open yung mga nasa isip mo or nararamdaman, pero pagka andun ka na sa sitwasyon, natatameme ka or natatahimik. Ang ilan naman na nasa relationship, sinisikap mo na mapalapit sa person mo. Nagkakaroon nito ng magandang resulta. Kasi kahit yung person mo, iniisip din niya na malayo ka na sa kanya. Hinihintay lang niya yung timing kung kailan siya maglalambing sa iyo. Nandun yung pagnanais niya na mag-grow ang connection o relasyon niyo. Itong self-sabotage, ang ilan sa inyo, nag-overthink ka na pero pinapakita sa mga cards mo na yung pagmamahalan nyo ng person mo ay totoo. Nakokonsensya din yung person mo kapag meron siyang nagawang mali or nasabi, pero gusto niya nang hindi na i-open pa yun. Mas gusto niya sa positibo kayo mag-focus. Ang ilang single naman bukod sa feelings ay nagkakaroon ng personal growth. Kasi kontento ka at saka happy ka sa buhay mo sa pagiging single. Ang ilang single naman magkakaroon ng bagong koneksyon na magpapakilig sa iyo. 222. New opportunities and possibilities are coming for you. Naka-3 cards ka na para sa oportunidad na darating. At saka merong person na magbabalik sa buhay mo, pwedeng dati mong kaibigan o kaya dating person.
single ka man or nasa relationship. Pero sa ngayon, hindi pa siya ready makipag-usap sa iyo. At saka pinapakita rin ng cards na itong person na to ay nasa ibang lugar or dahil nga wala na kayong koneksyon, malayo na. Kumbaga tingin mo malabo na. Pero gusto niyang mangamusta or makakonect sa iyo. Single ka man or nasa relationship. Knight of Cups, Eight of Pentacles, at Six of Swords. Ito yung next na mangyayari, pero paalala itong mga cards na ito. Kailangan ng hard work sa career, sa personal mong buhay, o kaya sa negosyo. At saka, maging wise ka na rin patungkol sa paggamit mo ng emosyon or nararamdaman. Isipin mo maigi kung ano yung mas nakakabuti sa iyo, yung maging practical ba or mas gamitin mo yung love. Para nang sa ganun, sa bawat tinatahak mo sa buhay, merong improvement at saka tagumpay. Kung meron ng swerteng dumarating, kailangan pa rin ng effort mo at saka dedikasyon para mas lalong mag-grow yung abilidad mo at saka ma-achieve mo yung goals mo sa buhay. Sa financial, dalawang cards na yung nagsasabi na nagiging maganda yung pasok ng financial sa iyo dahil na rin sa pagsusumikap mo. Nakadalawang cards ka na para sa warning na huwag ka maniwala sa iba na yayaman ka sa ganito, madodoble yung financial mo, mag-ingat ka sa mga ganong scam. Apat na card kasi yung nagsasabi na yung tagumpay ay kailangan paghirapan mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong person na magpapatibok muli ng puso mo. Pero ang ilan sa inyo, kailangan sigurado ka kung ano talaga yung gusto mong i-priority. Ang love life ba or yung career mo? Knight of Wands, pang-apat na card na ito guys na meron talagang person na magbabalik sa buhay mo. Pero hindi ka agad-agad magtitiwala sa person na to kahit na kilala mo na siya noon pa. At saka ang ilan sa inyo, kahit bumalik pa yung past person mo, mas gusto mong mag-move on. Mentor, na ang ibig sabihin, merong person na magbibigay sa iyo ng magandang advice para makamit mo yung tagumpay or malagpasan mo yung mga trials na dumarating sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na loyal kayo sa isa't isa at nababalansin nyo ng person mo ang trabaho at relasyon. Affirm, the universe is sending a partner who will spoil you with respect, loyalty, honesty, affection, and unconditional love. At saka guys, umaayon yung mga nauna mong cards hanggang dito sa second set of cards na kung meron man kayong problema ng person mo sa relasyon ay matatapos na ito. At ang advice pa ng mga cards, hanggat maaari, kung ano man yung problema sa relasyon ay huwag nyo nang palakihin pa. Kasi ang ilan sa inyo, mas marami kayong dapat bigyan pansin ng person mo kaysa sa pagtatalo. Kailangan mong matuto at huwag mabuhay sa ilusyon. Binibigyan ka ng sign ng universe kung paano mo haharapin yung mga iba't ibang sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Single ka man or nasa relationship. Alamin naman natin kung ano ang magiging outcome. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, saan man kayo naroon. 5 of Wands, 2 of Cups, at 7 of Cups. Pinapaunawa ng cards na ito
ay i-maintain ang relationship, lalo na kung ano yung kahalagahan nito. I-priority yung pakikinig, pagiging honest, para yung connection nyo ng person mo ay mananatiling maayos at may iwasan yung pagtatalo. Kayong dalawa ng person na ito ang pinatutungkulan, anuman ang koneksyon o relasyon mo sa kanya. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, sinisikap mong labanan yung illness na meron ka. Ang ilan naman sa inyo ay good health, pero ang ilan, meron kang sakit na nakakahawa, pwedeng ubo o kaya sipon. At para sa ilan, okay yung kalusugan mo. Ang iwasan mo lang ay yung magdamdam or magkaroon ng matinding kalungkutan para hindi ka magkakasakit. Sa mga single, maraming person ang nagkakagusto sa iyo. Ang ilan ay palihim. At saka, hindi rin magtatagal at magkakaroon ka ng bagong karelasyon. Makakapili ka ng isa sa kanila. Kasi itong person na napili mo, meron siyang qualities na nakapagpa-attract sa'yo na yun talaga yung kailangan mo sa isang relasyon or person. Sa mga nasa relationship, kayo ng person mo ang magkarelasyon, kaya mas maigi na paniwalaan mo din siya. At ang advice pa ay huwag mong hayaan na may person na sisira sa relasyon nyo ng person mo. Maayos naman kasi talaga ang relasyon ng ilan sa inyo, kaya sinisira kasi kinaiinggitan. Itong Three of Cups, ibig sabihin merong celebration na mas magpapalapit sa inyo ng person mo. At saka mag-ingat din sa mga taong nakakasalamuha mo. Ipakita mo kung ano rin yung ipinapakita nila sa iyo. At saka huwag makisali sa tsismisan. Ang ilan kasi sa inyo, hindi mo makontrol yung sarili mo, nasasabi mo yung hindi dapat. Inner child, na ang ibig sabihin na ang ilan sa inyo ay patuloy na nag-heal sa mga sitwasyon na nahihirapan kang makalimutan. Ang ilan kasi sa inyo na abandona ang relasyon o kaya ay nagkaroon ng betrayal. Three, encouragement. At saka meron din sa mga cards na pagsisisi. Pero kailangan natin magpatuloy sa misyon natin sa buhay. Ito naman yung charms para sa ano pa yung masasabi ng guide mo. Family. Ang ilan sa inyo ito yung mas iniisip mo kesa sa sarili mong emosyon. Business. Maybe ang ilan sa inyo meron kayong family business or nagtayo ka ng sarili mong pagkakakitaan. Sincere. Kasi ang ilan sa inyo nagkaroon man ng iba't ibang problema ay naayos nyo pa rin ito. Kahit na ito yung pakiramdam mo, tired. Kasi maybe paulit-ulit na kasi yung forgiveness na ibinibigay mo sa person mo. General reading ito pero sa 12 zodiac, ito yung nangunguna. Capricorn, maybe ikaw yung Capricorn or pareho kayo ng zodiac sign. Ambitious, mukhang marami kang ambisyon o kaya wish. Elephant, lucky pa rin ito guys, swerte, success at saka kasaganaan. Maybe nakatanggap ka ng bulaklak or makakatanggap ka pa lang.
Pwedeng gift, anniversary, or kinukongratulate ka. Ito naman ay date. Maybe nakipag-date ka or makikipag-date pa lang sa person mo. Spoon, maybe magaling kang magluto or connected na yan sa pakikipag-date mo sa person mo. Meron kayong pagsasaluhan. Pangalawang word na itong ornament para sa gift. At saka ang ilan sa inyo malayo sa iyo ang person mo o nasa malamig na lugar siya. Itong 3 ay buhay, health, spiritual, at saka personal growth. Mukhang mahilig ka sa sweet at saka makikipag-date ka talaga. Pwedeng simple lang o kaya paghahandaan ng person mo. Itong susi naman, ang ibig sabihin ay achievement at saka pakikipag-ayos sa taong hindi mo nakasundo. Magiging open na kayo sa isa't isa para sa clear communication. Pakitingnan na lang kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.